Aklat ng Kabbalistic Power of Occultism. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan ng pagtatagumpay sa pagsusugal at pagsasabong ng manok. Kung ito ang nais mo ay para sa iyo ang video na ito. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, ay inihahandog namin sa inyo ang Kabbalistic Power of Occultism, na isang natatanging aklat na magbubunyag sa inyo ng mga pamamaraan ng pagtatagumpay sa pagsusugal at pagsasabong ng manok na siyang kaganapan ng isang tao sa kanyang kasalukuyan tungo sa isang tiyak na magandang kinabukasan. Ngayon na ang pagkakataon ninyo upang magkaroon ng ganitong kaalaman, sapagkat ito ang susi na magbubukas sa inyo sa tumpak na pintuan ng tagumpay sa pagsasabong at pagsusugal upang marating ang magandang pamumuhay. Ito ay isa ng karunungan sa pagkilala kung alin sa dalawang manok na maglalaban ang siyang mananalo, at sa monte naman ay kung alin sa mga baraha ang dapat mong tayaan. Ang mga nilalaman sa aklat na ito ay pawang mga orihinal na pamamaraan at napakabisa. Tunghayan ang mga sumusunod. Una, kung ang maglalaban na manok na panabong ay lasak at bulik, ang mananalo ay lasak. Ikalawa, kung ang maglalaban na manok panabong ay lasak at puti, ang lasak pa rin ang mananalo. Ikatlo, kung nais mong 100% ang iyong panalo sa pagsasabong, ay ganito ang iyong gagawin. Halimbawa ay may nagtablang manok. Ngayon mayroon namang susunod na maglalabang manok. At ito iyong tatandaan. Ang pinakahuling papasok na manok sa ruweda, ang iyong tatayan, at asahan mong yaon ang mananalo. Ikaapat, kapag ang manok na panabong ay parating tinutuko ang may tangan o ang may hawak, ay siguradong talo na ang manok na yaon. Ang ibig ko pong sabihin ay ganito, kung ang manok na yaon ay hindi dating ginagawa ang mga bagay na yaon, at sa sandaling siya ay ilalaban na, ay ginagawa na niya. Ang manok sa braso ng may tangan o may hawak, ay pakaasahan mong talo na ang manok na ito. Ito po ay depende sa klase ng manok na panabong, sapagkat ang Texas po at ang Bulinaw ay tutuong mabagsik at nanunukang talaga sa may tangan o may hawak, na katulad din ng iba ring mga manok. Ikalima, kapag ang manok na panabong ay nakakawala sa kanyang pagkakatali, at sa araw na yaon ay ilalaban, ay pakaasahan mong sigurado na ang panalo ng manok na yaon. Ika-6, kapag ang manok na panabong ay may kaliskis buwaya, ay madalas manalo. Ika-6, kapag ang manok na panabong na ang tahid ay maliit, ay mahirap manalo. Ika-7, kapag ang manok na panabong ay may doble ang pakpak sa may bandang kilikili, ay may malakas na puwersa ang palo sa kalaban, at madalas manalo. Ika-8, kapag ang manok na panabong ay tumilaok sa gabi, at walang manok na sumasabay sa kanyang pagtilaok, at kinabukasan ay ilalaban, ay sigurado na ang panalo ng manok na yaon. Ika-9, kapag ang manok na panabong ay may maitim, o maitim ang dila, ay madalas manalo. Paalala, mag-ingat sa gumaya ng aking account, na nagpapakunwaring ako, at nagbebenta ng mga PDF file, at nakikipag-chat sa inyo. Di po ako nagpapasend. Subscribe lang po kayo. Suriin mabuti ang tunay at fake. Ingat. God bless. Kung nais mo ng mga ganitong aklat, gaya ng mga picture o PDF file, ay maaari mong ma-download. Maaari kang mag-subscribe dito sa aking account o aka Maestro TV. Pindutin lamang ang files at pagkatapos ay pindutin ang 3 tuldok sa tapat ng gusto mong aklat, at mada-download mo na po. God bless.